Magandang gabi sa inyong lahat mga katropa. Nagbabalik ang inyong Kuya Allen para sa huling kabanata at sa ngayon, ng kwentong hinalughog ang ating mga imahinasyon. Sino ba ang mag-aakala na ang isang siksikang biyahe sa Apex mauwi sa isang Unit 1402? Pero gaya ng alam nyo, ang apoy na mabilis mag-alab, mahirap patayin. Si Gab at si Robert, hindi lang basta naging one time big time. Ang kanilang ugnayan ay lumalim, tumibay, pero nananatiling stealth. Dahil sa trabaho ni Robert bilang isang high-profile VIP escort, kailangan nilang mag-ingat. Pero alam niyo naman, mas bawal, mas masarap, mas tago, mas matindi ang kaba. Handa na ba kayong malaman kung paano naging professional ang laro nila Gab at Robert? Narito na ang biyahe sa FX Part 3, ang bodyguard at ang lihim na malikmata. Kuya Allen, 3 buwan na ang nakalipas mula nung gabing yun sa Unit 1402. Mula noon, halos naging extension na ng bahay ko ang kondo ni Robert. Pero aminin natin, hindi madaling maging boyfriend o kung ano man ang label namin ng isang taong kagaya ni Robert. Si Robert ay hindi lang basta buff, siya ay isang professional. Kapag nasa trabaho siya, ibang tao siya. Siya yung lalaking nakabarong o black suit, may earpiece, laging seryoso ang muka, at walang pakialam sa mundo kundi ang seguridad ng kliyente niya. Minsan nakikita ko siya sa mga news o sa background ng mga litrato ng mga big time celebrities at politiko. Doon ko nare-realize na kung gaano siya kalayo sa Robert na humahalik sa akin tuwing umaga. Isang gabi nag-text siya, "Gab, may event sa Manila Hotel. Charity Gala. Nandoon ako. Guarding sa senator. Gusto mong pumunta? Pwede kitang ipasok as one of the catering staff na coordinator. Malaki ang venue. Maraming sulok." Ang sabi sa text nito, "Kuya Allen, alam ko na ang ibig niya sabihin. Ang hilig niya sa stealth, hindi pa rin nawawala. At ako, syempre game ako." Pagdating ko sa Manila Hotel, sobrang garbo. Ang mga tao, puro nakagawn at tuxedo. Ako, nakasimpleng black shirts lang at slacks. May bit-bit na clipboard para magmukhang legit na coordinator. Hinahanap ng mata ko si Robert. At doon, sa tabi ng isang malaking pinto, nakita ko siya. Kuya Allen, napatigil ako sa paglalakad. Robert was in a tailored black suit. Ang kanyang malapad na balikat ay lalong naging matikas. Ang kanyang buhok, nakagel na maayos. Ang shades niya, suit niya ulit. Ang shades na nagpaalala sa akin sa FX. Nakakross ang mga braso niya sa harap. Seryosong nagmamasid sa paligid. Para siyang estatwa na isang Diyos na gawa sa bakal. Lumakad ako malapit sa kanya. Kunyari ay chine-check ang mga tables. Nung duman ako sa harap niya, hindi niya ako tiningnan. Walang emosyon. Walang ngiti. Para akong hangin lang sa kanya.
Pero alam ko, Kuya Allen, alam kong ramdam niya ang presensya ko. Tumigil ako sa gilid niya para ayusin ang isang base. Pabulong ako nagsalita. Sapat lang para marinig ng earpiece niya o ng tenga niya mismo. Ang gwapo mo sa suit mo, Robert. Masarap ka sigurong hubaran. Ang sinabi ko. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Yun lang. Pero alam kong nakuha ko ang atensyon niya. Pagkalipas ng isang oras, tumunog ang phone ko. Service elevator 4. Now. Pabilis akong kumilos. Pumunta ako sa likod ng kitchen area hanggang sa marating ko ang mga elevators para sa staff. Pagpasok ko sa loob, nandun siya. Agad niyan pinindot ang stop button. Ang tahimik ng loob ng elevator. Kuya Allen, tanging ang tunog lang ng aming paghinga ang maririnig. Tinanggal niya ang shades niya. Ang mga matang yon, ang mga mabilog na mata na nakikita ko noong bumaba siya sa Florentino. Punong-puno ng pagnanasa ngayon. Ang likot ng dila mo, Gab. Ang sabi niya sa kanyang malalim na boses. Hindi mo ba alam na bawal akong madistract sa trabaho? Ang dagdag pa nito. Pero na-distract ka. Ang ganti ko habang inilalapit ko ang katawan ko sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Sinikil niya ako ng isang matinding halik. Ang bango niya. Amoy mamahaling pabango at amoy ng leather. Ang kamay niya na kanina ay seryosong nasa gilid, ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa bewang ko. Isinandal niya ako sa malamig na dingding ng elevator. Inubad niya ang kanyang coat, pero nanatiling suot ang kanyang puting long sleeves na halos mapunit na dahil sa laki ng kanyang dibdib at braso. Binuksan ko ang mga butones ng polo niya. Isang butones, dalawa, hanggang sa lumabas ang kanyang dog tags na nakapatong sa kanyang matigas na dibdib. Binalikan ko siya bago ako bumaba sa kanyang liig. Narinig ko ang mahina niyang pag-ungol habang nakahawak siya sa mga handle ng elevator. Gab, bilisan natin. Kailangan kong bumalik sa labas sa loob ng 10 minuto. Ang bulong niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng suot ko. Doon ko ay pinakita sa kanya kung gaano ko siya na-miss. Sa loob ng gumagalaw o nakahintong elevator na yon, muling nabuhay ang apoy ng Unit 1402. Mas matindi ngayon dahil alam naming sa labas ng pintong to, kailangan naming maging estranghero ulit. Ang bawat haplos ni Robert ay may halong protective instinct pero punong-puno ng possessiveness. Pakiramdam ko, bawat pisil niya sa akin ay paraan niya ng pagsasabi niya na kahit sino pa ang binabantayan ko sa labas, ikaw lang ang pag-aari ko. Sampung minuto, yun lang ang nakuha namin. Pero sa 10 minutong yun, parang isang buong gabi na ang lumipas. Inayos niya ang kanyang polo. Isinuot ang kanyang coat. Inayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ng elevator.
Sa isang iglap, bumalik ang bodyguard Robert. Ang seryosong muka, ang malamig na tingin. Isinuot niya ang kanyang shades. Una ka na, Gab, ang sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Mag-ingat ka pag uwi. Hintayin mo ako sa unit. Ang dagdag pa nito. Lumabas ako ng elevator na medyo nanginginig pa ang mga tuhod. Bumalik ako sa ballroom. Dumaan ulit ako sa pinto kung saan siya nakatayo. Ngayon, mas matikas na siya tingnan. Mas seryoso. Pero alam ko, Kuya Allen, alam ko na sa ilalim ng suit na yon, tumitibok ang puso niya para sa akin. Madaling araw na nang makabalik siya sa kondo. Pagpasok niya, nakita niya akong nakaupo sa balcony. Nakatingin sa skyline ng Manila. Lumapit siya sa likod ko at niyakap ako. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ko. Salamat sa pagpunta kanina, ang bulong niya. Kahit hindi kita pwedeng hawakan sa harap nila, ang malaman na nandun ka, yun ang nagpapakalma sa akin sa gitna ng gulo ng trabaho ko. Doon ko na-realize, Kuya Allen, na ang stealth namin, hindi lang dahil sa bawal, hindi lang dahil sa tawag ng laman. Ito ay dahil mayroon kaming mundong kaming dalawa lang ang nakakalam. Isang mundong hindi kailangang ipaliwanag sa iba. Robert, ang tawag ko sa kanya. Kahit kaano pa karaming tao ang bantayan mo, basta sa dulo ng gabi, sa akin ka pa rin uuwi, ayos na ako. Ang sabi ko. Hinarap niya ako at hinalikan. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na nagsasabing, dito lang ako. Hindi na kami ang Gab at Robert na nagkita sa FX. Kami na ang dalawang taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng siksikan at gulo ng buhay. At hanggang ngayon, Kuya Allen, tuwing sasakay ako ng FX at makakakita ng lalaking nakashades, napapangiti lang ako. Dahil alam ko, ang pinakamasarap na biyahe ay yung hindi mo inaasahan kung saan ka dadalhin. At diyan nagtatapos ang huling kabanata ng kwento ni Gab at Robert. Sino ba ang mag-aakala na mula sa FX, papuntang Unit 1402, hanggang sa service elevator ng Manila Hotel? Isang pag-ibig na nagsimula sa tinginan, pinagtibay ng haplos, at nananatiling buhay sa gitna ng pagiging stealth. Si Robert, ang ating matipunong bodyguard, at si Gab, ang ating matapang na student. Pinatunayan nyo na ang pag-ibig, walang pinipiling lugar. Kahit pa sa siksikan o sa gitna ng marangyang okasyon. Kayo ba mga tropa? Mayroon din ba kayong lihim na malikmata sa inyong buhay? Yung taong hindi nyo pwedeng hawakan sa harap ng iba. Pero pag uwi nyo, ay buong buo ang inyong mundo. I-comment ang inyong mga reaction sa baba. At Gab at Robert, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong makulay na biyahe.